Here's my review for Disney Explorers Lodge. At first, I thought na luma na talaga itong hotel na ito. And my expectation is ito ang pinaka-affordable na hotel ng Disneyland. To my surprise, ito pala ang second na pinakamahal. It also has the biggest rooms compared to Disneyland Hotel na may pinakamahal na rooms. From Disneyland, gutom na talaga kaming nag-check-in sa aming hotel. Kaya naman agad-agad kaming nag-order na aming in-room dining bago pa kami masaraduhan. Inabot ng almost 12,000 ang bill for 2 rooms pero okay lang kasi may at least 5 dishes naman na sinerve sa amin. Napakaganda ng facade ng hotel and at first I really thought sobrang luma na ng hotel. But if I compare it with the other hotels that they have, I must say na yes, if compared to Hollywood Hotel, sobrang bago nun. Pero yung quality ng room temperature and yung kalakihan ng rooms and lobby mismo ng hotel, walang tatalo eh. Kasi sa Disney Explorers Lodge, kahit luma pa siya, hindi naman siya nabubulok or madumi or maalikabok or may mga mosquitoes or something. Wala ka namang masasabi. Alam mo lang talagang luma siya. Pero wala siyang amoy or anything bad na maipipintas mo sa kanya. Whereas sa ibang hotels, yes, mas bago sila, pero mainit. And parang sobrang liit ng Disney Hollywood Hotel. And the Disneyland Hotel naman is huge, yes. But for some reason, hindi ako naging ganon ka-impress sa kanya. Pag nakapasok ka na sa bawat floor ng hotel, masasabi mong, ay, oo nga, luma na rin talaga. Well, yung kanilang carpets ay may kalumaan na at ang kanilang lighting ay hindi ganun kaganda sa bawat floor. But then again, lobby-wise, wala talagang tatalo sa Disney Explorers Lodge. Nagkaroon ng major mix-up sa schedule namin sa Disneyland. Nagbago ng schedule ng open and closed days ang Disneyland. Kaya naman, in return at dahil na rin sa hassle, nagbigay sila sa amin ng free room upgrade. And that is why we paid for the most affordable room and yet we got an upgraded room. Napakalaki ng kwarto namin, isang malaking advantage because it became easier for us to pack and unpack. Gawa nga ng pwede naming i-spread wide open ang aming luggages sa floor instead na nagkukumpul-kumpulan sa isang area lang. Wala kaming bathtub but it's okay kasi ang laki naman ng washing area namin na tinatawag din naming foyer. Luma na ang carpet inside but hindi siya madumi or maalikabok. Iniisip ko nga kung matatakot ba ako o may magpaparamdam ba dahil napaka luma or classic ng feels niya but true enough wala naman and for me napakaganda talaga ng vibe niya. Ang cute ng cups na dito. And I also love the fact na unlimited, free yung bottled water nila dito. Something that we really need sa Hong Kong. Sa totoo lang, hindi na namin napakialaman yung mga free sachets nila kasi hindi ko na rin talaga alam which is which at kung ano ang free dahil nga sa language barrier. Ang mahalaga lang sa amin ay may libreng tubig. Meron din silang air purifier which we really appreciate plus napakaraming channels and shows na pwedeng mapanood sa kanilang TV. Our room is also well lit. Perfect pag naglalagay ka ng makeup kasi ang lapad ng kanilang makeup table. Plus yung buong floors ay well lit talaga. Perfect for picture taking. Sa labas ng hotel, makikita mo talaga ang jungle or safari feels ng buong Disney Explorers Lodge. Napakaganda and well kept, walang kalat or dumi at masasabi mo talagang well maintained ang buong hotel. Pagdating sa area na to, mas lalo akong na-amaze
At nasabi ko, buti na lang talaga sa Disney Explorers Lodge kami nagstay. Napakaganda ng sky, napakahangin dito sa area na ito, at sobrang relaxing dahil walang katao-tao. Yes, it was breezy, pero masakit pa rin talaga sa balat ang araw. Mainit, pero mahangin, pero hindi malamig ang hangin na binubuga. Basta ang masasabi ko lang, sobrang relaxing sa side na ito at babalikan ko talaga ito someday. Lahat ng areas nila ay sobrang linis. In fact, even yung CR nila ay mabango at sobrang well kept. Napakaganda rin ang customer service nila as a whole. Feeling mo talaga umuwi ka lang sa extended house mo. Konting lakad lang ay mararating mo rin ang pila ng bus kung saan pwede kang ihatid sa iba't ibang hotels ng Disney and also Disneyland. Madalas hindi naman mahaba ang pila at ang waiting time ay nagtatagal lamang ng around 10 minutes or less. Sobrang lamig naman sa loob ng bus kaya kahit na nag-antay ka sa initan, hindi na ganun ka uncomfortable pagdating sa loob ng bus. Akala ko nga maliligaw kami pagdating dito pero hindi, simply because everything is tikit-tikit at madaling hanapin, plus customer service is really great, they communicate really well. Take note na bawal kumain. There was a time na kumain kami at napagsabihan kami. Every day we were given a Disney Explorers Lodge na pencil case and also a toy card key na pwede mong itago as souvenir. Then this towel cake plus a lot of decor na nakadikit sa aming mirror and windows. Nakakatuwa talaga ang thoughtfulness ng Disneyland. Like what I said, the experience is really good. Naalala ko, tinanong kami ng staff, will we see you again next time? And then the boy said, yes, definitely. And sa totoo lang, this hotel made us feel at home and really happy and more motivated to work harder para naman makabalik kami ulit. Checkout is such a breeze, ni hindi kami pinahirapan o pinag-antay ng matagal para i-check ang aming rooms. Sobrang babait nila. Feeling ko talaga meron akong bahay sa Hong Kong, which is Disneyland. Napapaisip nga ako kung next time ba ay dito pa rin kami babalik, knowing na technically parang nakakasawa na rin na dito naman na kami nagstay before. But the mere fact na mas malaki pa ang rooms nila kumpara sa Disneyland Hotel and Disney Hollywood Hotel, then mas mahal pa ang rooms ng Disneyland Hotel, parang napapaisip at nakakonsider ko pa rin talaga to stay here again. Malapit na tayo sa endgame. Samahan niyo pa rin ako ha. Don't forget to like, follow, and share for more. I'll see you again next time. Bye! Connect with me on Facebook, DM me on Instagram, or learn more about me on my blog, misinformation.blog. See ya!